Yo guys, meron pong breaking news ngayon mga sangkay. Naku po, mukhang tutuluyan na po ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang gagawin mga sangkay? Pag-usapan po natin. Naku, balitang-balita ito ngayon mga sangkay, no? Usap-usapan na po itong balita ngayon na tutuluyan na nga ni PBBM itong si VP Sara. Kasi, alam nyo guys, politika to mga sangkay. Pagdating sa politika, tingnan nyo mga sangkay, malapit na ang 2028, no? Kapag, kung sino ang matatalo this 2026, yun na yun mga sangkay. By 2028, siya na mga sangkay yung tatayo unless mayroong pasabog na mangyayari sa 2027. Ngayon, anong gagawin nga ba ni PBBM? Mayroon po breaking news ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, road to 2 million subscribers na po tayo guys, at 1.6 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ngayon, eto na mga sangkay, diretso po tayo. Naku po. Nagsalita na nga po ang palasyo dito, no? Eto, ipakita ko po sa inyo. Talagang bakbakan na po ito ngayon, mga sangkay. Ito po, tingnan po natin. Ito yung bagong balita ngayon. Kung dati tutol sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, tila na iba na ngayon ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa kanyang pahayag na ibinahagi ng Malacanang. Sinagot din ng palasyo ang isiniwalat ng isang mambabatas na may nagpaplanong ipa-impeach ang Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Talagang bardagulan na to, mga sangkay. Sa kasagsagan noon ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon dito. This does not make any difference to even one single Filipino life. Okay, ito yung unang pahayag ni PBBM. November 29, 2024, ang stand niya, ayaw niya sa impeachment complaint na yan laban po sa Vice Presidente. 2024. So why waste time on this? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. Hindi rin natuloy ang impeachment trial ng Vice matapos pigilin ng Korte Suprema dahil labag daw sa saligang batas ang ginawang proseso ng Kamara. Pero ngayon patapos na ang one-year bar rule sa Pebrero at maaari na uli maghain ng panibagong impeachment complaint. Iba na ang tono ng Pangulo. Ayan na. Eto na. Lahat talaga mga sangkay nagbabago, lalong-lalo na po sa mundo ng politika. Kaya tayo mga kababayan, DDS ka man, loyalista ka man, dilawan ka man, pinklawan ka man, kalma lang. Politika to. Okay? Wag po po natin didibdibin masyado mga sangkay. Malulugi kayo dyan. Kayo yung talo kapag dinidibdib nyo itong ganitong klaseng mga pangyayari mga sangkay, no? Ngayon, eto na, ang pasabog mukhang may approval na sa presidente na ma-impeach ang vice presidente. Batay sa kwento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganun din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Nako, kumbaga, mga sangkay, kung paano tinutugis ang mga kurap ngayon, mga sangkay, usangkot sa flood control, dapat ganun din daw po ang gawin, no? Sa impeachment laban kay VP Sara. So ano yun? Payag na ba ang ating presidente, mga sangkay, na ma-impeach si VP? Ibig sabihin, managot ang dapat managot. pero hindi lang ang Vice ang posibleng maharap sa impeachment. Okay, eto na ha. Mga sangkay, ngayong taon, makikita natin ang bangis ng dalawang kampo. BBM, Sara Duterte, magsasalpukan yan. Kampo ni BBM, kampo ng mga Duterte. Mga sangkay. Matira-matiba ito. Kasi may ipa-file din daw po
na impeachment complaint laban po sa presidente kay PBBM. Ang tanong, magiging matagumpay ba yan, mga sangkay? Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Magbigay po tayo ng impormasyon paano magiging matagumpay yan o paano sasablay. Ayon kasi kay House Senior Minority Leader Edgar Erice, may nagkakasalan ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na i-endorso umano nang hindi bababa sa 2 kongresista ang hindi niya pinangalanan. The usual suspects, kilala nyo naman yung mga yun. Sila yung mga anti-Marcos and VP. Yun yung mga magpa-file ng complaint. Merong at least sabi niya, 2 or 3 legislators who are endorsing it. Tila batid na agad ng palasyo kung sino nasa likod nito na para umano hindi maungkat ang mga isyu laban sa bise na dati na nitong pinabulaanan. Nako, sino So, yan? sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Nako, paano kaya tulungan? Ano ba, dihado ba dito si VP Sara? Bakit sinasabi po ni Attorney Claire Castro na tulungan muna nila ang kanilang idolo na si VP Sara? So, ibig sabihin, mukhang nanganganib ang ating Vice Presidente, mga sangkay ngayon. Kasi alam nyo guys, may agam-agam na nga po na mayroong papalit kay VP Sara. Yun daw po ay si Baste Duterte. No, kapag halimbawa daw, madiskaril itong political career ni VP Sara at hindi na po siya makatakbo sa kahit na anong posisyon, kahit kailan, kung sakasakaling matalo siya sa impeachment trial, nako mga sangkay, mangyayari na ang palit posisyon. Ito po si Baste Duterte daw, mga sangkay. Ewan ko lang kung gaano katotoo yan. Mga sangkay, syempre, chismis yan eh. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Ako, totoo kaya yan, mga sangkay, no? So mas magandang masagot po yan. Ang mga Bayan Black sinabi naghahanda na silang muling mag-file ng impeachment laban kay Duterte. Naniniwala rin itong may basihan ng impeachment laban sa Pangulo. Batay sa umano'y malawakang pagnanakaw sa national budget at aligasyon ng kickback. Kung magkaroon man, handa raw itong sagutin ng Pangulo. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Actually, mga sangkay, doon pa lang, malinaw na na ang presidente po talaga yung nag-ungkat nito. Alam niyo, wala naman po tayo sa usapin ngayon sa ganitong flood control o itong korupsyon na to, anong sistema, mga sangkay. Lahat po tayo walang alam dyan. May alam tayo na may korupsyon, pero wala tayong alam kung paano ginagawa nila. Pero dahil kay BBM, mga sangkay, siya po talaga ang dahilan bakit namula tayo, ay, ganyan palang sistema. Mga officials ng DPWH, konekta na, mga contractor, tapos itong mga kongresista, mga opisyal, di ba? Mga senador. Di ba? Ganun po katindi, mga sangkay, kalawak ang korupsyon. At hindi po ito biro. Si BBM ang nag-ungkat yan. Wala pong ibang presidente. At ito po ay matagal nang nangyayari. Di ba? Matagal na po. Alam nyo, ang ganda ng Pilipinas kung hindi po nakukurap, mga sangkay, itong mga proyekto ng ating pamahalaan. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Para sa GMA Walang Mary Grace Piatos. Grabe talaga to si Yusek Claire Castro, no, bumanat. Okay, ngayon mga sangkay, ang tanong, yun na ba yung go signal ni PBBM? Na ilaglag na ang ating Vice Presidente. Tingin nyo, mga sangkay. Kasi alam nyo, kapag halimbawa, nag-umpisa ang impeachment trial, lalabas na po dyan yung mga ebidensya. Kung walang kasalanan si VP Sara, panalo siya. Pero kapag may kasalanan siya, talo siya. Kasi may mga depende po talaga yan sa ebidensya. Kasi kahit gaano kadaming kakampi ni VP Sara, kung may ilalatag doon yung mga ebidensya,
matatalo siya. Lalong-lalo na, andyan si Ramil Madriaga, di ba? Okay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.